Nang dahil sa mga kapatid nila ay nagkakilala si Dylan Del Fuego at Luisa Martin at sa hindi sinasadyang pangyayari, naging close sila na animoy nakakatandang kapatid na ang turing ng dalaga kay Dylan. Kuya ang tawag niya pero hindi sang-ayon ang puso niya roon, pero pinipilit na lamang niyang baguhin ang nararamdaman dahil alam niya na sa ating niya ito may gusto. Masakit oo, pero pinipilit niyang ilayo ang sarili. Nagkataon naman na may isang magandang oportunidad na nangyari sa kanya. Hindi na nga siya nagdalawang isip na tanggapin yun para na rin panandali ang mailayo ang sarili sa taong pinipilit niya na wag magustuhan. At isa pa, para to pa rin ang pangarap na makapagtrabaho out of the country. At dahil sa magandang alok ng isang company sa kanya, umalis ito agad at hindi na nag-isip pa. Wala rin naman siyang maiiwan maliban sa paghanga kay Dylan na pilit itinatanggi. Hindi niya alam kung pansin na ba iyon ng binata, pero hiling niya na sana'y hindi. Ngunit dahil ikakasal ang ate Luella niya, ay umuwi ito ng bansa after 2 years. Hindi kasi papayag ang kapatid na hindi siya ang magiging maid of honor. Kaya nga't pinilit niyang tapusin ang kontrata para to pa rin ang nais ng kanyang ate. Kahit iyon na lang ang kapalit ng sakripisyo sa kanya para makapagtapos lamang at marating ang kinatatayuan nito ngayon. Ngunit paano kaya kapag nakita muli sila ni Dylan na dahilan kung bakit siya lumayo ng sandali? Babalik pa rin kaya ang dating pagtingin niya na pilit winaksi dahil sa tingin niya ay bawal? Sa kwentong ito, malalaman natin kung nawala na ba o nanatiling nakakubli ang pag-ibig niya sa binata. Paano kaya kapag naroon pa rin ang pagmamahal niya? Ipipilit pa rin kaya niya sa sarili na hanggang kuya lang ang pwedeng mamagitan sa kanila? Mama! Natigilan si Ella nang tawagin siya ng anak habang nasa crib ang bata. Lumapit siya kay baby Delter at ito ay binuhat. Hello baby! Aalis lang muna si mama ha. Kailangan ko kasing sunduin yung tita mo sa airport. Ngayon ang dating niya. Excited ka na bang makita ang tita Luisa mo ha anak ko? Pinaglapit pa niya ang tungkil ng kanilang mga ilong habang nagsasalita siya. Ma'am, paliliguan ko na po si Delter. Lumapit si Manang Pasing na siyang yaya ng bata. 2 years and 5 months na ang unang anak nila ni Demit at napakagwapo na to. Mana talaga sa ama. Makulit din na gusto niya ay laging nakikita ang mama. Sige ho Manang. Sabay abot ng bata sa babae. Nasa 47 to 49 na si Yaya Pasing. Mabait ito at maalaga sa anak nila ni Demetri. Nakagaanan na nga rin niya ito ng loob at pamilya na rin ang turing nila sa babae. Last year, lumipat sila ng bahay sa pinatayong bahay ni Demit para sa kanila. At mahigit 1 taon na rin na hindi na nila kasama sa isang bubong si Dylan. Naiwan kasi ito sa dating bahay ng magkapatid. Minsan na lang din niya nakikita ang lalaki dahil talagang abala ito sa mga negosyong naiwan ng yumaong mga magulang. Aalis muna si mama anak ha. Uuwi ako agad. Mukhang nandiyan na kasi si papa mo. Pagkatapos niyang hagkansan o si Delter ay kumuway pa siya bago lumabas ng nursery room. Masaya na si Ella sa nangyayari sa kanyang kapatid ngayon. Bukod kasi sa kondo na nabili nito, may sarili na rin itong sasakyan. Maging flower shop na pangarap lang noon ni Luisa, nabigyan na ng katuparan. Yun nga lang, sa edad na 24, wala pa itong nagiging boyfriend sa ngayon. Yun na lamang ang hiling ni Ella, ang magkaroon na ng nobyo ang nakababatang kapatid. Boo! Napalingon ng babae nang bigla siyang gulatin ni Demit. Yun lang, hindi man lang siya nagulat. Alam naman kasi niya kung sino yun. Napayakap na lamang ang lalaki bago siilin ng halik sa labi ang babaeng nakangisi. Kahit kailan, hindi ka talaga marunong tumiming no? Aniya pagkatapos kumawala sa labi ng kaharap. Gagalingan ko na next time. Pagbukas niya ng pinto ng front seat ay muli itong nagsalita. By the way, sweetie, naayos na ni Attorney Burgos ang lahat. Tumawag nga siya kanina. Darating daw bukas ang designer. Gusto ko sana, simple lang Demit. Ayoko nang kumasos tayo ng malaki. Just for the wedding. Not just a wedding, sweetie. Kasal natin to. Kaya gusto ko, napakaganda ng kasalan. Isa pa, minsan lang naman to. Kaya sana pagbigyan mo na ako, sweetie. Ngayon lang. Nagmamakaawa ang titig na ipinupukol niya sa katabi. Kaya't hindi na lamang sumagot si Ella at ngumiti na lamang. Ilang minuto rin bago sila nakarating sa airport. At talagang may patarpulin pa si Ella para sa kapatid. Habang si Demit, naroon lamang sa gilid ng kotse. Habang nakakross arm at nakasandig sa sasakyan, napangiti na lamang siya dahil sa nakikitang kasiyahan sa mga mata ng babaeng kanyang pakakasalan at habang tumatagal, mas lalo siyang nai-inlove sa babaeng to. May 10 minuto rin siguro ang nakalipas nang may kumakaway sa di kalayuan
blonde hair at malalabanos ang kutis. Mas tumangkad rin ang babae, ngunit kahit ganun, kilala pa rin ito kung sino yun. Ate! Dahil sumigaw ito habang papalapit sa kinaroroonan ng dalawa, habang hila ang dalawang mga maleta. Luisa! Nasambit ni Ella bago yakapin ng mahigpit ang kapatid. Napaiyak pa siya dahil sa pagkamis sa kapatid. Ay grabe si ate, para tayong nagpapaalamanan niya na. Noon, naiyak ka rin ng paalis ako tapos ngayon, umiiyak ka rin pagbalik ko. Natatawang tura ng babae sa ate na nagpupunas ng mga luha. Ang ganda-ganda mo na Lu, at mas tumangkad ka pa. Sambit niya matapos kumawala sa pagkakayakap sa kapatid. Inilibot ni Luisa ang mga mata sa labas ng naiya't ganun pa rin ito. Ang ayos ng lugar at ingay ng mga taxi at pribadong mga sasakyan na paroot pa rito. 2 years ago, medyo matagal din pero hindi niya ramdam yun. At ngayon, finally she's home. Ngunit natigilan siya ng hindi mahagip ng mga mata ang isang tao na nagpapagulo sa puso niya sa mga nakalipas na taon. Dylan is not here. Ngunit bigla siyang nagulat at napatingin sa dako ng Kuya Demit niya nang magsalita ang lalaki habang nasa paanan ng mga mata. Hindi. Tara na, hayaan mo na yung suplado mong kuya. Wala lang magawa sa buhay yan. Saad ni Ella, kaya't hindi na umimik pa si Luisa. Pagod na pagod ka siguro. Magpahinga ka na muna Luisa. Dito ka na rin kumain bago ka tumuloy sa kondo mo. O dito ka na rin matulog, bukas ka na umuwi. Habang ang mga kamay ay abala sa pagliligpit ng mga nagkalat na mga laruan, si Ella ang halos gumagawa rito. Kalimitan, siya rin sa pagluluto. Si Manang Pasing kasi ay talagang sa anak lamang niya nakatuon. Kagustuhan din naman niya iyon. Kailangan niya ng yaya lalo na kapag nasa bake shop siya. Maliit lang yun, ngunit masayang masaya siya dahil may negosyo si Ella na sarili. At habang tumatagal, ay mas nakikilala ang negosyo niyang iyon dahil sa galing niya sa ganoong gawain. Si Demit ang nagpagawa at gumastos ng lahat. Regalo sa kanya noong nag-birthday ito 2 years ago at talagang gustong gusto niya. Sige ate, pero maya-maya na ako magpapahinga. Dito muna ako kay Deltor. Ang pogi-pogi kasi ng batang to eh. Sabay pisil ng pisngi ng nakatayong baby habang nakahawak sa krib na to. Tuwang-tuwa naman ang walang muwang na paslit na pinanggigigilan na pala ng tita. Okay sige, iwanan muna kita kay Deltor. Ikaw muna dito dahil kailangan ko si Manang sa kusina. Pasensya na Luisa ah. Naligo pa kasi yung kuya mo pero papunta rin yun dito matapos magbihis. Pagod ka pa tapos ikaw pa yung pinagbantay ko rito. Pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Ella. Totoo naman kasi talaga. Eh sus, ito lang naman ate, hindi naman mahirap. Sige na ate, ako na muna dito. Huwag ka na mag-alala, kaya ko na to. Tumalikod si Ella matapos magbigay ng mga kailangan gawin sa baby. Kung ilang scoop ng gatas ang ilalagay sa bottle o kung nasaan ang mga diaper. Tumangutango naman si Luisa habang buhat-buhat ang malusog nitong pamangkin. Alam mo ba? Nung umalis ako, 2 months old ka pa lang, pero ngayon ang laki-laki mo na. Parang mas malaki pa nga yata yung braso mo kaysa kay tita mo eh. Kiniliti niya pa ito at gano'n na lamang ang pagtawa ng bibi na buhat-buhat niya. Ang bigat-bigat mo din. Muling anas niya matapos maupo sa lapag. Marunong ka na bang mag-walk baby Deltor namin? Sige nga, try natin. Binaba niya ang bata habang hawak pa rin sa magkabilang gilid. Baka kasi matumba. Isa pa, hindi niya alam kung nakakalakad na ba ito o hindi. Mahirap na, baka papalitan sa kanya. Tata! Ay naglalakad ka na pala baby. Galing-galing naman. At oo, ako si tata mo. So cute naman this boy. Akin ka na lang kaya. Kita sa kislap ng mga mata ni Luisa ang saya habang kasama't kalaro niya si baby Deltor. Hindi mo ipagkakaila na namiss niya talaga ng gusto ang pamangkin. Tata! Oo, ako si tata mo. Maganda na ba si tata, baby? Ngunit napangiti siya nang tinitigan lamang siya ng bata na may hawak na laruan. Oo nga pala, hindi ka pa nakakaintindi. Napabuntong hininga na lamang si Luisa. Kahit narito kasi yung atensyon niya, nasa ibang bagay naman ang isip niya, maging ang kanyang puso. Kanina nga rin, gusto niyang itanong sa atin niya kung nasan yung taong nais niya talaga makita. Para kasing kulang pa rin ang pa-welcome sa kanya dahil sa taong yon. Gustuhin man niyang magtanong, hindi rin maaari dahil baka kung anong isipin ng mga ito sa kanya. Isa pa, ayaw niyang magkasamaan sila ng loob ng ate niya. Kaya hayaan na lamang na lumipas ang lahat. Siguro sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon, mawawala rin ng kusa ang nararamdaman niya. Nagawa na nga rin niya noong makipag-date at magpaligaw pero hindi rin nagtatagal
dahil siya rin ang umaayaw. Unfair kasi para sa mga lalaki na hindi buo yung puso niya habang ang iba halos ibigay na ang buong kaluluwa mapasagot lamang siya. Nakailang BF na rin siya pero walang nagtatagal dahil sa kanya. Pilitin man niyang ibaling sa ibang nararamdaman, wala pa rin dahil parang ramdam talaga ni Luisa na naiwan dito ang kalahati ng kanyang puso. Inaantok ka na ba, baby? Natigil siya sa pag-iisip nang makita ang batang humikab. Nakahiga kasi ito sa kandungan niya habang naglalaro. Tinapik-tapik niya ang hita ng bata habang ito inaawitan. Tulog na, baby Deltor. Tulog na yung gwapong baby namin. Paulit-ulit na usal na to. Ngunit imbis na ang bata ang napapikit, ay siya itong naunang napapikit. Mabuti na lamang nakasandig ang likurang bahagi nito sa crib kahit hindi siya agad matutumba kung sakali mang ito'y makatulog. Siguro dahil sa biyahe, kaya't napagod talaga siya. At heto na nga siya na ang nakatulog, imbis na ang batang binabantayan. Mabuti na lamang at sarado ang pintuan ng nursery room, kaya't hindi basta-basta makakalabas ang bata. Tumayo si Deltor sa kandungan ng kanyang tita, habang pinagmamasdan ng bata ang babaeng nakatulog sa ganoong ayos. Ngumiti ang inosenteng baby boy. Mabuti na lamang at walang maliliit na laruan si Deltor na pwedeng nitong isubo, kaya't kahit ilagay niya sa bibig ng mga naroon ay hindi iyon malulunok. Kumatok si Dylan sa silid ng bata. Ang sabi kasi ni Manang Pasing, narito daw ang kanyang pamangkin. Ang totoo, kararating lamang niya kaninang umaga. Galing siya sa Palawan para sa isang event doon. 3 araw siya doon, kaya talagang na-miss niya ang cute na pamangkin. Hindi niya makita si Ella o ang kuya niya, kaya si Manang Pasing ang tinanong niya nang masalubong nito sa pasilyo ang yaya ng bata. Pansin nga rin niya na abala ang ibang mga kasambahay. Hindi na siya nagtanong, baka may okasyon o kung may pa-dinner ang kanyang kuya. Basta bahala sila, si Deltor talaga ang gusto niyang makita. At kung tatanungin kung may nararamdaman pa siya kay Ella, pwede na niyang diretsahang sambitin na wala. Pasalamat na rin siya dahil kusang naglaho ang pagmamahal niya na iyon at sa tulong iyon ng isang babae. Matapos niyang kumatok, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Wala rin kasing sumasagot. Ay oo nga pala, paanong sasagot kung baby ang nasa loob? Ayusin mo nga yung utak mo, Dylan. Natigil ang pagbulong niya nang sumilip muna siya sa awang ng pinto na ginawa niya. Si baby Deltor. Nakangiti ito habang nasa paanan. Hello baby Deltor, gising ka pala. Bakit iniwan kang mag-isa dito ng yaya? Ay wala talagang. Kinuha niya ang bata't binuhat. Pumasok siya habang patuloy sa pagsasalita. Ngunit agad rin siyang natigil sa pagsasalita nang makita at mamukaan kung sino ang nasa gilid ng crib habang nakasandig at nakapikit. Luisa? Nauutal na bulong niya habang may nanlalaki mga mata. Halatang gulat na gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Natulala ng saglit si Dylan. Hindi niya kasi akalain na ang nasa isip kanina ay nasa harapan niya ngayon at natutulog habang ito ay nakaupo at nakasandig sa crib ni baby Deltor. Mukhang pagod na pagod ang dalaga. Iniisip niya na baka kanina lamang ito umuwi o kahapon. Wala siyang ideya. Oo, alam niyang nasa abroad ito. Friend din niya ang dalaga sa social media. Pero kung minsan lang din kasi mag-update ang babae. At 1 o 2 beses lang yata silang nagkausap sa chat noon. Matapos noon, hindi na muling nasundan. Minsan, tinatawagan niya pero laging busy ang linya. Kaya nga't hindi niya nakinulit. At ngayon, umuwi na pala ito na wala man lang siyang kaalam-alam. Tumawag naman ang kuya niya pero hindi niya ito in-expect na mangyayari. Hindi naman kasi detalyado kung magbibigay ng balita ang kapatid. Sanay na siya noon pa man kaya hindi na siya magtataka pa. Matapos patulugin si Deltor, inilapag niya ito sa crib ng dahan-dahan. Nakatulog ang bata dahil pinalitan niya ng diaper pagkatapos padidehin. Marunong siya pagdating sa mga bata dahil noong 3 months old si Deltor, siya na ang kalimitang nag-aalaga dito. Kaya inaral niya talagang mabuti kung papaano mag-alaga ng mga baby. Kaya no hassle siya sa mga ganitong gawain. Kinumutan din niya ang baby. Ngumiti pa siya dahil nawala talaga ang pagkamis niya sa pamangkin nang ito ay makita. Ngunit natigil siya at nabaling ang atensyon kay Luisa na akmang matutumba sa lapag. Para hindi mangyari yun, mabilis siyang gumalaw upang saluhin ang ulo ng dalaga. Parang pagod na pagod talaga si Luisa kung titignan niya. Pero hindi nito mapigilang pakatitigan ng babae dahil sa ganda ng natutulog na dalaga. Oo, maganda si Luisa noon pero mas gumanda ito at sa tingin niya ay mas pumuti rin.
Lalong nagpaputi sa dalaga ang blondie nitong buhok. Hindi niya tuloy maawat ang mata sa pagtitig sa babae. Kuya, sorry, hindi ko sinasadyang makatulog. Ngunit napaayos ng upo si Luisa at agad na tumayo nang makita kung sino ang nasa harapan niya. Hi, matipunong usal nito pagkatapos tumayo. Nandito ka pala? Nahihiya niyang turan. Gulat na gulat talaga siya. Kung hindi pa sa panaginip, hindi pa siya nagising. Napamulat siya ng mga mata na hahalikan na raw siya ni Dylan, pero hindi rin talaga siya makapaniwala na ang lalaki nasa panaginip ay nasa harapan din niya ngayon at hindi talaga siya makapaniwala sa nakikita. Noon kasi, hindi naman masyadong macho ang taong ito, pero ngayon mukhang alaga sa gym ang katawan. Ang dating magaspang na pisngi ay napakakinis na parang magkasing kinis na lang din sila. Naka-army cut ito na dumagdag sa kakisigan nitong taglay. Maging ang pananamit ay talagang tulad na tulad sa Kuya Demit niya. Luisa, are you okay? Napalunok ng lihim si Luisa bago ito sumagot. Napakurap-kurap din siya para pigilan ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Ha, oo, sige. Kuya, mauuna na ako. Sinulyapan niya ng saglit si Deltor bago nagsalita. Tulog na ang pamangkin niya kaya pwede na itong lumabas. Isa pa, nandito naman si Kuya Dylan niya. Mukhang ang lalaki ang nagpatulog sa bata. I mean si Dylan, parang ayaw na yata niyang tawaging kuya ang taong to. Kahit na 5 years ang age gap nila, para kasing hindi tama na tawagin niyang kuya ang taong to. Luisa? Akma nang tatalikod ang dalaga nang tawagin ni Dylan ang kanyang pangalan, kaya't muli siyang humarap sa binata. Welcome home. Sumilay pa ang ngiti sa labi ng lalaki at hindi yun nakalampas sa mga mata ni Luisa. Ngunit nang titigan siya pabalik ng binata, mabilis niyang binawi ang tingin. Salamat ko. Pwede bang Dylan na lang? I mean, if you want lang naman, baka sa Dylan, maging komportable ka. Kung yan ang gusto mo, Dylan. Umiti siya bago tumalikod. Kailangan niyang tumalikod agad dahil ramdam niyang namumula na ang pisngi niya ng mga oras na iyon. Masyadong awkward ang mga pangyayari sa dalawa. Ganun talaga. Lalo na at noon ay kuya ang tawag ni Luisa kay Dylan. Ngunit ngayon, tila hindi na kasi tama na kuya pa rin ang itawag niya dahil sa damdaming muli yatang nabubuhay sa kaloob-looban niya. Muli nga bang nabuhay o sadyang nakatago lamang? Matapos ang tagpong iyon sa nursery room, ay agad na tinungo ni Luisa ang guest room para makapagpahinga kahit ilang oras lang. Antok na antok kasi siya dahil hindi ito nakatulog ng maayos sa eroplano kanina. Tsaka na lamang niya iisipin si Dylan kapag nakapagpahinga na nga siya. Sa tuwing iniisip kasi niya ang taong yun, talagang maging sa panaginip ay naroon ng lalaki na kung saan nagiging dahilan ng pagkakaroon niya minsan ng insomnia. Nang makapagpahinga ay naligo muna siya. 6:30 PM na nang masulyapan ng wall clock sa itaas ng pinto ang nakasarado. Nakapagpahinga na rin siya. 3 oras din yata siyang nakatulog. Ang sarap din talaga lalo na't hindi okupado yung isipan habang nagpapahinga. Plain mint green below dani ang dress na sinuot niya. Naka-criss-cross ang likuran nun na walang manggas. Noong nasa ibang bansa siya, halos hindi siya nakakapagsuot ng mga ganitong damit dahil sa tuwing taglamig ay isang dangkal na kapala mga jacket ang kalimitang suot niya. Kaya nga ngayon, talagang isusuot niya ang mga damit na hindi niya naisuot sa abroad nun. Isa pa mainit, kaya bagay lamang ito. Matapos magsuklay, ngumiti pa siya sa human size mirror. Maganda siya, alam niya yun. Pero parang baliwala lamang iyon sa lalaking nais niyang makapansin sa kanya. Pero di bali na, mabuti na yung ganito at least walang gulo. Ma'am Luisa, pagkatapos niyang umikot sa salamin, ay sakto namang may tumawag sa kanya mula sa labas ng silid. Oho manang, nandyan na. Sagot niya ng may paggalang. Pagkababa niya ng suklay at lip tint, tinungo na niya ang pintuan. Si Manang Pasing ang tumawag sa kanya. Kakain na raw po, sabi ni Ma'am Ella. Natigilan pa ang kasambahay nang bumungad ang babae sa harapan niya. Hindi po ba maganda? Hindi napigilang tanong ni Luisa. Ha, hindi po yun. Ang ganda-ganda niyo nga po, ma'am. Bagay po yung kulay sa balat niyo. Ngiting paliwanag ng babae. Salamat, Manang. Aniya, bago humakbang. Sumunod naman si Manang Pasing na hindi maalis ang mata sa babaeng sinusundan. Luisa, tara na, kakain na tayo. Bungad ng kanyang ate. Naroon ang lahat, maging ang cute na pamangkin ay naroon din. 8 seats ang dining area.
3 upuan sa magkabilang gilid at isahan sa magkabilang dulo. Bago na upo si Luisa, pinagmasdan muna niya ang lahat ng nakahain at talagang natakam siya nang makita ang mga pagkaing paborito. Sa kaliwang bahagi sa gilid, sa unang upuan nakapwesto si Dylan, sa kanang bahagi ay si Demit, katabi si Ella habang buhat si Deltor na mukhang hindi mapakali. Tatabi sana siya sa ate niya nang masulyapan nito si Dylan at talagang napabawi siya ng tingin nang mahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Umiti ang binata bago tumayo. "Dito ka na, Luisa," wika ng binata matapos silahin ng upuan. Hindi sana siya uupo ron pero dahil nahihiya siyang tumanggi, napilitan na lamang siyang lumapit at maupo sa tabi ng lalaki. "Let's eat." Hindi napigilang usal ni Demit upang siguro awatin ng kapatid sa kakaibang titig nitong pinupukol kay Luisa. Nakinayuko naman ng babae. Napangiti naman si Ella habang nakamasid sa mga naroon. Matapos ng hapunan, tinungo ni Luisa ang teres. Hindi talaga siya makapaniwala sa Pilipinas na siya. Madilim sa labas pero pinili niyang manatili ron habang nakatayo at nakaharap sa compound ng malaking bahay. Kita pa rin naman ang paligid kahit gabi na dahil sa mga ilaw na makikita sa pathway patungo sa may gate. May ilaw din sa di kalayuan na malapit sa punong santol. Mukhang pinagbubuhusan talaga ng pera ang ayos ng paligid at ang mga orchids na nasa unahan ay napakagaganda rin. Hindi talaga yun mawawala dahil paborito ng ate Ella niya ang mga halamang namumulaklak, lalo na ang mga orchids. Umihip ang malamig na hangin at hindi niya inapaghandaan. Napaka-cross arm tuloy siya dahil ang suot niya ay dress na walang manggas. "Here." Pero napalingon siya nang may matipunong tinig itong narinig at may lumapat na jacket sa kanyang balikat. "Salamat." Mahinang usal niya. "Gabi na, bakit narito ka pa?" Lumapit ang lalaki at tumunghay din sa bahagi kung nasaan nakatingin ang dalaga. Nagpapahangin lang." Medyo lumayo siya ng ilang dangkal dahil malapit nang magtama ang kanilang mga siko kung hindi niya iyon ginawa. Sandaling tumahimik ang paligid at hindi talaga iyon gusto ni Luisa. Parang may bumabara rin sa lalamunan niya kaya't bawat salita nito ay nauutal na hindi naman dapat. Napakabilis din ng tibok ng puso niya. Naanimoy kabang-kaba. Kaya nga kahit pilitin niyang pahabain ang usapan, hindi niya magawa. "How are you? I mean, kamusta yung abroad?" Habang ang mga mata ay nasa madilim na kalangitan, nayuko naman ang dalaga bago sumagot. "Okay lang, malamig." Parang gusto na niyang batukan ng sarili dahil sa sagot. Napikit din siya dahil kahit ang pagsasalita ay mukhang hindi pinag-iisipan. Masisisi niyo ba siya kung talagang ganun siya kapag kausap ang taong pilit na itinatanggi? "Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog?" Muling tanong ng lalaki matapos maupo sa isang upuan na gawa sa uway. Katabi nun ay isang lamisita. Sa ibabaw ay isang flower vase na may red roses. Mukhang kanina lamang nilagay dahil fresh pa ito. "Inaantok na nga ako. Sige na, mauna na ako sa'yo." Paghakbang niya ay sinundan pa siya ng tanong ng lalaki at napapalunok talaga si Dylan sa kaseksihang taglay ng dalaga. Naisin man niya makapag-usap sila ng medyo matagal, hindi rin yata maaari dahil pansin niyang iniiwasan siya ng babae. Kung ano man ang nagawa niya noon, talagang hindi naman niya sinasadya pero hindi siya nagsisisi dahil sa nangyaring yun. Napabuntong hininga si Dylan na makailang ulit bago binawi ang tingin sa kakapasok lang ng dalaga sa loob ng bahay. Hindi rin niya pinigilan si Luisa. Siguro makakapag-usap din sila one of this day. Kailangan na rin niyang umuwi. Kailangan niya ng pahinga dahil hindi pa siya nakakapagpahinga simula nang dumating siya sa Manila at parang gusto rin niyang matulog sa sariling kama. Pagtayo niya, kinapapa nito ang susi sa bulsa ng suot na maong pants. Ngunit kinagulat niya nang wala ang susi ng kotse niya roon. Napaisip siya kung saan niya posibleng nahulog yun at nang maalala, bumalik siya sa loob ng bahay upang tunguhin ang nursery room ni Deltor. Baka doon niya nalaglag o naiwan ang susi ng sasakyan. Pagpasok niya, wala na sa sala ang Kuya Demit nito at si Ella. Siguro'y umakyat na upang magpahinga dahil 10 PM na rin. Madilim na ang hallway patungo sa 3 silid sa kanang bahagi niya at ang kwarto ni Deltor ay nasa kaliwang bahagi pag-akyat ng hagdan. Medyo madilim dahil nakapatay ang ilaw sa hallway. Ngunit may sumilip na liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng kwarto ng bata. Kaya't naisip niya, nagising pa o baka may tao doon. Nakakatatlong katok na siya bago bumukas ang pintuan. "Dylan, narito ka pa pala?"
Nahihiyang wika ng dalaga habang nakahawak sa doorknob ng pintuan. Ano kasi, naiwan ko yata sa loob yung susi ko. Sumilay ang ngiti sa labi nito, kaya't muli na namang dumagundong ang puso ni Luisa. Parang may mga kabayo naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib dahil sa lakas ng pagpintig nun. Oo, sa'yo pala yun. Nakita ko kanina nang pumasok ako rito. Sandali, kukunin ko lang. Pagtalikod niya ay pumasok naman si Dylan at sumunod ito habang nasa likuran ni Luisa. Pagdampot ng susi sa mini table sa tabi ng lampshade ng bata, agad siyang humarap upang sana tunguhin ang pintuan. Ay kabayo! Halos tumalo ng puso niya sa kaba nang makita na nasa likuran na pala niya ang binata. Ouch! Protesta ng lalaki nang hindi sadyang matamaan yung ilong nito ng siko ni Luisa. Sorry. Hindi ko kasi alam na nandyan ka pala sa likod. Tarantang usal niya rito. It's okay, kasalanan ko naman. Habang inihimas ang ilong. Patingin. Ngunit dahil na rin sa pag-aalala, hindi niya napigilang hawiin ang kamay ni Dylan upang tingnan ang tinamaan. Sorry, namula na. Hindi ka kasi nagsasalita dyan eh. Aniya bago kumuha ng band-aid para ilagay sa ilong ng binata. Buti na lang, may first aid kit na sa drawer. Kita niya iyon kanina kaya't alam niyang merong gamot doon. Salamat. Sambit ng lalaki. Ngumiti naman si Luisa at agad na binawi ang kamay. Ngunit hindi niya inaasahang pipigilan siya ng binatang gawin yun. Dylan, what are you doing? Nauutal na sabi na to. Alam mo naman siguro kung anong nangyari 2 years ago. Gusto ko lang sanang, please, wag mo nang ituloy. Ayoko marinig yung mga sasabihin mo. Nakalipas na yun kaya sana. No, let me tell you this. Ang nangyari nun ay mangyayari pa rin sa hinaharap. I assure you that. Anong gusto mong sabihin? Napipilitang tanong ng dalaga at habang naghihintay sa sagot, hindi niya maiwasang kabahan ngunit hindi siya sinagot ni Dylan. Pinakatitigan lamang siya nito na tila nangungusap ang mga mata. Pero dahil hindi niya kaya makipagtitigan, agad niyang binawi ang mga mata at takmang yuyuko nang hawakan ni Dylan ang panga nito at pilit na itinaas. Alam mo bang araw-araw kong pinapanalangin na sana bumalik ka na ng walang kahawak kamay? Matipunong tinig na usal nito, may malamlam na mga mata. Halos lumuwa ang mga mata ni Luisa nang pigilan ni Dylan ang gustong itanong ng babae sa pamamagitan ng pagsiil nito ng halik sa labi ng dalaga. Ngunit agad ring natigil nang bigla siyang itulak ni Luisa. What the? Anong nangyayari dito? Pareho pa silang napalingon nang may magsalitang bigla. Nakabukas pala ang pintuan at nasa labas si Demit habang nakataas ang isang kilay. Halos pabaling-baling ang katawan ni Luisa. Maya't mayarin ito kung gumalaw dahil mag-aalauna na ng madaling araw, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Paano ba naman sa bawat pagpikit niya, si Dylan ang laging lumalabas sa imahinasyon niya? Ano ba kasing nakain ng lalaking yun at bigla siyang hinalikan? Tapos nahuli pa sila ni Kuya Demit niya. Walang katumbas ang kahiyang nararamdaman niya sa tuwing maiisip ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Dylan. Pero may parte rin ng puso niya na talagang hindi maitatago ang kilig. Maaari pa rin pala iyon sa kagaya niyang 25 years old. Akala niya kasi para lamang sa mga teenager ang mga ganong bagay. Kainis! Sabay balikwas niya sa higaan. Umupo ito sa gitna ng kama habang patuloy na sinasabunutan ng buhok. Ngunit tumayo rin siya ng magsawa, binuksan ng ilaw at naupo sa bakanting upuan sa tabi ng human-size mirror. Nakataas ang isa niyang paa at ipinatong ang panga sa tuhod. Nag-isip siya ng ilang saglit at parang napakalalim nun. Maya-maya'y tumayo ito at kinuha ang cellphone na nakapatong sa mini table na nasa gilid ng kama kung saan naroon ang lampshade. May denial siyang numero. Nakailang ring din iyon bago sinagot ng tao sa kabilang linya. Bakit ka ba nambubulabog? Gabing-gabi na. Vince, makita tayo. Diretsahang wika sa kausap. Si Vince ay best friend niya simula high school hanggang magtapos sila ng kolehiyo. Bakla ito, na kinagaanan talaga niya ng loob. Mabait at kalug na best friend si Vince. Ngunit nang umalis si Luisa ng bansa, malimit na lamang silang makapag-usap. Bakit? Nasaan ka ba? Di ba nasa LA ka, bakla ka? Papasok ako sa cellphone tapos... Nandyan ka na ba? Nilayo ni Luisa ang cellphone sa tenga dahil tila mabibingin siya sa sobrang lakas ng tili ng kaibigan. Mukhang alam na nito kung nasaan si Luisa. Bakla ka? Kailan ka nakauwi? Bakit hindi mo naman ako in-inform? Nanggigigil ako sa'yo.
Nasan ka ba ha? Hoy! Sunod-sunod na tanong nito na may malakas na tinig. Sandali nga, kumalma ka nga pwede ba? Lilipad ang earwax ko niyan sa boses mo eh. Natatawa pa siya habang nagsasalita. Inisa-isa naman ni Luisa ang bawat pangyayari. Wala rin naman kasi siyang itinatago sa taong to. Maging kay Dylan ay alam din ni Vince, buhat pa noong una. Bakla ka? Totoo ba? Muli nitong tili. Oo nga, kaya pwede ba tigilan mo na yung kakatili? Susunduin kita dyan. Hindi ako makatulog eh. Isa pa, Sunday naman bukas kaya pwede kang magliwaliw. Ani at pumayag naman si Vince. Kaya't walang alinlangan siyang nagpalit ng damit upang umalis ron. Hindi na lamang siya magpapaalam sa ate niya dahil alam niyang tulog na ito. Isa pa, ginagawa naman niya ito noon sa ibang bansa. Skinny jeans na itim ang kanyang napili at tube na pula. Pinatungan lamang niya ng leather jacket na itim para hindi siya masyadong lamigin. Matapos isuot ang boots ay lumabas na siya ng walang ingay. Baka kasi magising ang iba, mahirap na. Uuwi rin siya bago mag-umaga. O pwede rin sa kondo na lamang niya ito tumuloy. Bukas na lamang siya ng umaga babalik rito para kunin ang kanyang mga gamit. Luisa, where are you going? Ngunit nang nasa pinakababa na siya ng hagdan, ay gano'n na lamang ang gulat nito nang naroon pala si Kuya Demit niya. Napaakit na rin sana sa taas. Kuya, gising ka pa pala. Nauutal na wika niya rito. Humingi ng tinapay yung ate mo eh. Seryoso nitong sambit. Nakita naman ni Luisa dahil sa hawak ng kanyang kuya. How about that? Tukoy niya sa sardinas. Ito raw yung gusto. Napaisip si Luisa pero hindi niya binigyan ng malalim na kahulugan. Sino yung kasama mo by the way? Gabing-gabi na. Si Vince kuya. Sige, mauna na ako. Wag mo na lang sabihin kay ate ha. Bye. Kumaway pa siya bago tumalikod. Baka kasi hindi siya payagan ni Kuya Demit niya eh. Napapakunot na kasi ng noo yung lalaki at mahirap na. Mabuti na lang talaga at naroon ang kanyang sasakyan. Kahit iyon ang ginamit niya para sunduin si Vince. May ilang minuto rin bago siya nakarating sa kondo ng kaibigan. At naroon na pala ito sa parking lot ng building nang maabutan niya. Ang tagal mo bakla. Kanina pa ako dito eh. Pinapak na ako ng mga lamok. Mabuti sana kung yung mga boylet yung pumapapak ayos lang. Ngunit natigil siya sa pagsasalita at pinagmasdan mula ulo hanggang paa ang nasa harapan. Teka nga, ikaw ba si Luisa? At napatanong na lamang, ibang-iba kasi ang babaeng nakikita niya ngayon kaysa sa best friend niya noon. Of course, ako to, sino pa ba? Napangiti na lamang si Luisa bago niyakap ang kaibigan. Pagkatapos nilang maglukuhan, mag-usap, umalis sa mga ito sakay ng Montero na pagmamay-ari ni Luisa. Sa isang sikat na bar sa Makati sila nakarating. Treat daw ni Vince kaya't walang problema kay Luisa. Pagpasok nila ay ID agad ang tinignan ng bouncer. Ganito kasi talagang patakaran sa bar na to, lalo na at kilala pa, nag-iingat lang din siguro. Ay maraming tao ngayon, Bax. Usal ni Vince pagpasok ng bar. Anong oras na pero marami pa ring tao? Sasagot na sana si Luisa nang bigla siyang sunggaban ng isang lalaki at mukhang lasing na ito sa mukha pa lang. Miss, sayaw tayo. Sayang ang ganda at kaseksihan mo kung hindi lang din magagamit sa dance floor. Sambit pa nito at marahas na hinila si Luisa. Hoy pre, bitawan mo yung kaibigan ko. Hindi mo yan kauri. Ngunit agad siyang hinila ni Vince upang hindi madala ng lalaki ang kaibigan. Bitawan mo ko ano ba? Dumagdag pa si Luisa na nagpupumiglas. Tara na, aarte ka pa. Sa lalaki pa rin naman yung bagsak mo. Ngunit sampal ang isinagot ng dalaga sa bastos na lalaki. Matangkad ito at payat at hindi rin naman kagwapuhan. Pero ang lakas ng hangin sa utak. Wag mo kong itulad sa mga babaeng kakilala mo. Nanlilisik na mga mata ang pinukol niya rito. Aba, lumalaban. Gusto ko ang ganyan. Medyo pakipot. Ngunit tila nasiyahan pa ang lalaki. At akmang hahabulutin muli ang kamay ni Luisa nang sipain ng dalaga ang kaligayahan na to. Aray! Reklamo nito habang namimilipit sa sakit. Tara na Vince. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan at akmang tatalikod. At saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Maagap siyang hinawakan sa braso at hinila pabalik. May mga mangilan-ngilan ng nakikiisyoso at mukhang sa kanila nabaling yung atensyon ng lahat ng naroon. Akala mo makakaalis ka? Matapos mong sipain yung ano ko? Gago ka! Hiyaw nito at takmang sasampalin si Luisa nang may biglang sumalo ng kamay ng lalaki. Go ahead nang hindi mo na masilayan ng bukas. Matipuno nitong tinig.
Napakurap-kurap si Luis at pinag-iisipan kung kaninong tinig yun at nang tignan niya, Dylan, ang lalaki nakatalikod sa kanya habang nakaharap sa lalaking muntik nang makasampal sa kanya. Sige na, itapon niyo yan sa labas. Aniya sa dalawang bouncer ng bar. Are you okay? Pagkatapos ay bumaling kay Luisa at nang makita niya ang suot ng dalaga, maagap nitong hinubad ang suot na coat at pinangtabon sa harapang bahagi ng babae. Let's go. Pero, no more bats, halika na. Na hindi na nito pinahintulutang pang magsalita ang dalaga dahil agad niyang hinawakan sa palad ang nangangangang babae. Sumunod naman si Vince na hindi nakapagsalita simula nang dumating si Dylan. Kilala niya si Dylan pero hindi inaasahan ng baklang kaibigan ni Luisa na ganito kagwapo ang taong kahawak kamay ng babae. Kanina lang, nasa bahay ka ni kuya tapos narito ka na. Muntik ka pang nasaktan ng gagong yun. Ano bang pumasok sa isip mo? Habang palabas ng bar, hindi magkanda mayaw sa paninermo ng binata. Hindi na lamang sumagot si Luisa dahil talagang halata niya na nanggagalaiti sa galit si Dylan. Naalala niya tuloy ang nangyari nun. Parang ganito rin yun. Yun nga lang, lasing na lasing siya nun. Flashback. Oo na, gusto ko na siya. Ano naman? Gusto ko siya. Gustong gusto kaya wag niyo akong pigilan. Hiyaw na Luisa habang nasa ibabaw ng lamesa sa isang bar sa Makati. Kasama niya si Vince at sa hari ng mga oras na yon. Pero kahit anong gawin ng dalawa, hindi ito tumitigil at bumaba ng lamesa. Napapahiya na rin ang mga kasama ng dalaga dahil sa mga pinagsasasabi na to. Sumasayaw-sayaw din ito na parang timang habang nasa taas ng lamesa. Bumaba ka na dyan, Luisa. Ano ka ba naman? Sambit ni Vince habang pinipigilan sa pagsasayaw ang nakapaldang dalaga. Ate Sahari, tawagan mo kaya si Ella? Nasa hospital si Ella at Demit kaya hindi pwede, Vince. Sagot ng babae na pilit pinabababa ang dalaga. Sinong pwedeng tumulong sa atin? Parang tanga na tong baklang to. Si Sir Dylan, tatawagan ko siya. Hawakan mo yung kaibigan mo at baka mahulog at mabagok yung ulot, mahirap na. Ani Sahari habang hinahanap ang number ni Dylan sa hawak nitong cellphone. Matapos niyang tawagan ay muli itong bumalik sa unahan para tulungan si Vince na pababain ng babae. Mahal ko siya pero mahal niya yung iba. Ang sakit. Ang sakit-sakit dito. Muling hiyaw ni Luisa habang sinusuntok ang kanyang dibdib. Hoy bakla, bumaba ka na dyan. Nakakahiya sa mga taong nakakakita sa atin. Ano ba? Kung alam ko lang na siraulo ka kapag nalalasing, di sana hindi na kita sinama rito. Wag mo akong pigilan, Vince. Gusto kong marinig ng mundo na mahal ko siya. Teka nga, Vince, sino ba'y tinutukoy nitong si Luisa? Takang tanong ni Sahari habang hawak-hawak ang kamay ng babae. Ate, si Kuya Dylan. Mahal kita, bakit hindi mo ko makita? Bakit hindi mo makita yon? I love you too, so please bumaba ka na dyan. Halos magsigawan ng mga nakakarinig at nakakakita sa nangyayari. Bigla kasing sumulpot sa kung saan si Dylan at sinagot ang sinisigaw ng babae. Halika na, baka mahulog ka pa dyan. Lumapit ang binata at pinilit siyang pinababa. Si Sahari hindi nakapagsalita pa dahil sa nakikita. Kasi crush din niya si Sir Dylan niya pero... Ayan ate, si Dylan ang... Hoy ate, saan ka pupunta? Sigaw ni Vince nang biglang tumalikod si Sahari na wala man lang sinabi. Hindi na sinundan ni Vince dahil mas inuna niya ang kaibigan na buhat-buhat na ni Dylan ng mga oras na iyon. Bigla kasing nawala ng malay si Luisa kaya't walang nagawa si Dylan kundi buhatin ng dalaga upang iuwi na. Ikaw nang bahala kay Luisa ya. Iuwi mo yan ng ligtas. Pag ginabawasan, malalagot ka sa akin. Banta pa ni Vince bago ito tumalikod upang sumakay ng tricycle. Ako nang bahala. Ani naman ng lalaki bago tinungo ang kotse na nasa unahan lamang. Ano bang naisipan mo at nag-iskandalo ka sa loob? Bakit hindi mo sinabi para naman alam ko na gusto mo pala ako? I'm sorry kuya. Alam ko namang mali but I can't help it. Hayaan mo, pipigilan ko yung... Please don't give up on me. Bulong nito matapos dampian ng masuyong halik ang labi ng babae. Kamuntik pa niyang madaganan si Luisa dahil sa fransit na sila nang bigla niyang halikan ng babae. Alam niyang gising si Luisa kaya't hindi siya nagdadalawang isip na tanungin ng babae. Ayusin na sana niya ang pagkakaupo nang pigilan siya nito at si Luisa ang kusang humalik sa binata. Natigilan pa si Dylan
Ngunit bigla ring napawi ng unti-unti nang nagiinit ang kanyang pakiramdam. Ngunit dahil sa normal pa yung isip at nirerespeto ang dalaga, hindi niya tinuloy yun. Inihatid niya ang dalaga sa apartment na to. Sorry kuya, sorry hindi ko sinasadya yun. Hindi ko naman talaga gusto eh. Pero ano bang magagawa ko? Kung kusa na lang dumating yung oras na kusa nang tumitibok yung puso ko sa tuwing nakikita kita. Please, ayokong malaman niya. Muling natahimik ang dalaga nang sunggaban siya muli ng nag-aalab na halik ni Dylan. Ayaw niya sana dahil sa respeto, ngunit hindi talaga mapigilan pa nang makita niya ang luha sa mga mata ng dalaga. Pagpasok ng pinto ng bahay, nilak niya yun habang sako pa rin ang labi ni Luisa. Hindi na rin nagpumiglas ang babae dahil halatang nais din niya ang mga nangyayari. Luisa, are you okay? Napabalik sa ulirat ang dalaga nang marahang tapikin ni Dylan ang palad na to. Nasa loob na pala sila ng kotse ni Dylan. Hindi man lang niya napansin yun. I'm fine. Sorry na damay ka patuloy. Wag mo na akong ihatid. May sasakyan naman ako. Isa pa, hindi ako lasing. Natigilan si Dylan. Mukhang maging siya ay may naaalala sa tagpong to. No, ipapakuha ko na lamang kay Manong Boy yung kotse mo. Si Boy ang guard ng supermarket. Pero, ngunit ibinaling na ni Dylan ang mga mata sa harapan matapos buhayin ang makina ng sasakyan. Kaya't hindi na tinuloy ni Luisa ang mga gusto pa sanang sabihin. Hindi na siya umimik at tinuon na lamang ang mga mata sa labas ng bintana ng kotse. Napabuntong hininga rin siya. Mukhang si Kuya Demit na naman niya ang nagsabi kung nasan siya. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng taong yun. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil nasa oras ang dating ng lalaking ito. Next time, huwag ka na magsusuot ng ganyan. Labas pusod pa. Alam mo na nga maraming lasing sa bar eh. Tapos ganyan ka pa. Sinulyapan pa nito ang tinutukoy. Kaya't naibaba ng kaunti ng dalaga ang pantakip na coat upang hindi makita ang kanyang tiyan. Sorry. Sorry nun. Tapos, sorry na naman ngayon. Ayoko nang makita na ganyan ka kumanamit. Madiin niyang usal. Oo na, bakit ba? Ang tanda-tanda ko na. Pero kung pagsalitaan mo ko parang 18 years old pa rin. Hindi naman kita tatay. At mas lalong hindi kita kuya. Kaya tigilan mo na yan na parang may pakailam ka sa akin. Dahil noon pa man, hindi ka naman nag-aalala sa akin. Hindi. Kaya tigilan mo na yung pagiging kuya sa akin dahil ayoko na. Ayoko nang maging kuya ka, ayoko. Pabulong ang huling salita niya matapos yumuko. Napasulyap ng sandali si Dylan sa katabi niya at kita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Mahalaga ka sa akin, kaya makinig ka naman. Aniya upang buhayin ang katahimikang namagitan. Luisa, wait. Ngunit tumakbo na papasok ng bahay ang dalaga. Tila umiiwas ito na mapahaba pa yung pag-uusap nila ni Dylan. Hindi na nga siya lumingon habang paakit ng hagdan. Tila yata may iniiwasan o sadyang may ibang dahilan lamang siya kaya't ganito siya kung umiwas sa binata. Luisa, saan ka galing? Nakasalubong pa niya ang ate niya habang tumatakbo siya sa hallway ng bahay. Ngunit hindi man lang ito sumagot at tuloy lamang sa pagtakbo patungo sa inuukupang silid. Nagtaka naman si Ella, ngunit hindi na sinundan ang babae. Alam ni Ella na galing sa barang kapatid dahil sinabi ni Demit, ngunit ang pinagtataka niya, bakit wala pa man ding isang oras pero bumalik na ito? Kung ano man ang nangyari, tsaka na niya itatanong. Isa pa matanda na si Luisa para pag-isipan pa ng kung ano. Tumuloy na lamang sa paghakbang ang babae upang bumaba ng hagdan. Habang si Luisa naman, pabagsak na isinara ang pintuan. No, hindi to maaari. Malito Luisa, diba? Malito. Walang tigil na usal niya habang isa-isang hinuhubad ang kasuotan. Nagkamali siya sa mga nabitiwang salita. Ayaw na sanang niyang malaman pa ni Dylan na hanggang ngayon, mahal pa rin niya ang binata dahil mali yun. Mali para sa kanya dahil ang ate Ella niya ang mahal ng binata nun. Mali dahil sa nangyari sa kanila at ang nasa isip ni Luisa. Ginamit lamang siyang rebound ng binata habang ito ay patuloy na nagmo-move on sa sakit na hindi ito ang pinili ni ate Ella niya. Pinili niyang lumayo dahil ang alam niya, ginawa siyang rebound o napilitan lang ang lalaki noon na gustuhin siya para pasakayin at gawin siyang panakipbutas. Kaya pinili niyang umalis upang maiwasan ng binata na sa tingin niya ay sinaktan siya. Masyado ring mag-overthink ang mga babae. Bakit kasi hindi mo na magtanong bago mag-isip ng kung ano-ano? Ganito ang karamihan sa atin. Pinapangunahan ng lahat. Hindi mo nga alam kung tama ba yung nasa isip mo o hindi. Pareho ka pa rin ng dati. Hindi mo na ako maluloko, Dylan. Hindi na ako 19 years old na pwede mong utuin. Hindi na ako lasengga na nagwawala sa bar
dahil sa lintik na pagkabaliw ko sa'yo. Hindi na ako yung Luisa na madaling makuha ng kagaya mo. Malakas na kanyang sambit. Kung naririnig man siya, bahala na sila. Basta ilalabas na ngayon ang sama ng loob dahil sumasakit talaga yung dibdib niya kapag hindi niya yung ginawa. Natigil lamang siya sa pagsasalita nang tumunog ang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Ate Sahari calling. Agad niyang sinagot ang tawag pagkatapos isuot ang pajama. Luy, ano na? Nasabi mo na ba? Hindi pa ate. Kailangan mo nang sabihin dahil hindi rin magtatagal malalaman din nila. May pag-aalala sa tinig ni Sahari. Babalik din naman ako dyan ate. Magdalawang buwan lang ako dito, isa pa. Hindi pa ako handa sa lahat ate. Luisa, alam kong tatanggapin niya kung ano man ang sasabihin mo. Kaya sana maglakas loob ka na. Isa pa, ayaw mo bang maayos ang pamilya niyo? O kung merong mang namamagitan sa inyo, para na lang sa ate please, wag mo na ngayon. Please, bigyan mo ko ng panahon dahil hindi pa ako sigurado sa lahat. Paano na kapag hindi pala talaga niya ako gusto? Basta, gusto ko lang ipaalala sa'yo, hindi ka na 19 years old at alam mo na ang tama sa mali. Ang iniisip ko lang, please ate, ibigay mo na lang muna sa akin to. Aalamin ko lang muna kung mahal ba niya talaga ako bago ko sabihin ng lahat. Ayokong umasa sa wala. Napabuntong hininga siya bago pinatay ang tawag. Oo nga pala, isa pala iyon sa mga dahilan kung bakit siya narito sa Pilipinas. Ang alamin kung totoo ba siyang mahal ni Dylan dahil kung hindi, hindi na niya itutuloy ang plano. Kailangan na lang muna niyang gawin ay magpahinga dahil sumasakit na talaga yung ulo niya. Dahil wala pa siyang tulog ngayong gabi at 2 AM na ng umaga. Binaba niya ang telepono at tamad na binagsak ang katawan sa kama. Bahala na, basta kailangan niya ng pahinga. Kinaumagahan, tanghali na nang siya ay magising. Naghihikab pa ito habang pababa ng hagdanan. 10 AM na pero kagigising lamang ni Luisa. Ma'am, ano pong gusto niyo? Isa sa kasambahay ang sumalubong sa kanya habang nasa pasilyo patungo sa kusina. Hot choco tinapay na lang po. Nasaan ang mga tao? Ma'am, maaga pa pong umalis si Ma'am Ella at si Sir Demit. Magpapacheck up raw at dediretso sa wedding planner. Tumango lamang siya bago naupo sa dining area. Si Deltor, dala ni Manang Pasing ma'am, namasyal sila sa park. Ani ng kasambahay, bago ibaba sa harapan ni Luisa ang mug na may lamang hot choco. Nakaisang lagok pa lamang siya ng, "Good morning, Sally." At napabugan na lamang siya ng iniinom nang marinig ang pamilyar na tinig mula sa likuran niya iyon kaya't hindi siya lumingon. Bakit nandito kaya itong taong to? Wala bang bahay to? Ibig sabihin, dito rin ito natulog kagabi? Bulong ng kanyang isipan habang pinupunasan ng tisyo ang bibig, maging ang lamesa na binugahan niya ng iniinom. Yes sir, ngayon din po. Pagtalikod ng babae, naramdaman na lamang niya na may lumapit sa punong tenga niya, ngunit hindi siya lumingon at tinuloy ang ginagawa. What about me? Hindi mo man lang ba higupin, bibigyan ng iniinom mo? Mukhang ang sarap eh. Like you. Halos tumayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang bumulong si Dylan sa gilid ng kanyang tenga. Kaya't gano'n na lamang ang pag-ubo niya nang malunok ang malaking tipak ng tinapay. Careful honey. Sabay hagod nito sa likurang bahagi ni Luisa. Tila lumukso ang puso niya hindi dahil nabulunan, kundi dahil sa narinig na salitang honey na binanggit ni Dylan. Salamat, pabulong niyang wika. Ngunit hindi na sumagot si Dylan dahil bigla nitong hinila yung upuan ni Luisa at hinarap sa kanya. Instead of bread, pwede bang ikaw na lang ang breakfast ko? Matipunong tinig na wika nito sa dalagang halos lumuwa ang mata dahil naka-boxer short lamang si Dylan at nakasando ng puti. Okay na ako ate, kahit hindi nyo na ako ihatid ni kuya. Alam kong busy kayo sa paghahanda sa kasal. Isa pa parang hindi ka okay. Magpahinga ka na lang kaya muna. Habang hila-hila ang maleta palabas ng main door, kakapasok lamang din ni Ella at Demit. Ngayon lang sila dumating galing sa check-up daw ng ate niya. Sigurado ka ba? Ipahatid na lang kaya kita kay Dylan. No, ako na lang ate, kaya ko na. Huwag mo nang abalahin yung taong yun. Napataas na lamang ng kilay ang dalawa dahil sa reaksyon ni Luisa nang banggitin ni Ella ang pangalan ni Dylan. Ang totoo, kailangan na niyang umuwi sa kondo niya ngayon dahil sa kakaibang pakiramdam niya sa tuwing nasa paligid si Dylan. Hindi naman sa ayaw niya pero talagang hindi lang siya komportable. Lalo na't ramdam niya ang mga mata nito na parang laging nakatanaw sa kanya. Oo nga, at kailangan niyang patunayan kung totoo nga bang hindi siya pinaglololoko ng taong yun. Pero siguro, kailangan pa niyang masanay.
Is there a problem, Luisa? Nothing, Kuya Demit. Kailangan ko talagang umuwi muna. Syempre, na-miss ko rin yung kondo ko. Basta tawagan nyo lang ako pag kailangan nyo ko. Ngunit hindi talaga kumbinsido si Demetri sa mga mata pa lamang ni Luisa. Halata kasi na nagsisinungaling ito. Just wait me here. Ihahatid ko lang si Ella sa taas. Bakit, Demit? May problema ba? Hindi napigilang tanong ni Ella. Wala naman. May itatanong lamang ako kay Luisa pero ikaw, magpahinga ka muna dahil makakasama sa baby natin. Kapag di mo pinahingay ang hilo mo, inakay pa niya ang katabi at mga hakbang. Buntis ka, ate? Tanong ni Luisa. Halata rin ang gulat sa mga mata na to. Oo, Luisa. Kaya pala kung ano-ano yung mga gusto kong kainin, buntis na pala ako. Eto kasing si kuya mo masyadong malandi. Ouch! Reklamo ni Demit nang kurutin siya ni Ella sa tagiliran. Oo siya, hintayin mo muna yung kuya mo ha. Mauuna muna ako. Medyo nahihilo kasi talaga ako. Aniya bago tumalikod. Hindi naman maaalis sa labi ng dalaga ang ngiti. Masaya siya para sa ate dahil buo ang pamilya nito at ikakasal na rin sa lalaking mahal. Pero siya, may pag-asa pa kayang mabuo ang pamilyang hinahangad niya? Paano kung hindi pala talaga siya mahal ni Dylan? Paano kung rebound lang talaga siya para makalimutan nito yung ate niya? Paano kung sa mga nakalipas na taon, ate pa rin talaga niya ang mahal ng lalaking yun? Paano siya? Paano na sila? Bago pa sumabog ang utak niya kakaisip, minabuti nitong maupo muna sa sofa. Hihintay na lamang muna niya si Kuya Demit. Bakit ba kasi mahalaga ba sasabihin ng lalaki sa kanya? Pagkatapos itabi ang maleta, naupo ito sa sofa sa sala. Kumuha rin siya ng magazine para aliwin ang sarili habang naghihintay kay Demit. Tungkol sa negosyo at mga buildings ang tema ng magazine na kanyang nadampot. Hindi na lamang niya pinalitan at sisimulan na lamang buklatin. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang makita si Dylan sa unang pahina ng magazine na hawak. Napakagwapo nito sa suot na tuxedo na gray. May kapares din ng binata na magandang binibini. Amanda Chavez ang nakita niyang pangalan doon. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Parang unti-unting tinutusok ang puso niya ng karayom at nang basahin niyang artikulo ay mas lumala pa nga ang nararamdamang sakit nang madako ang mata niya sa happy couple. Ibig sabihin, may GF na si Dylan at si Amanda Chavez yun. Halata rin sa kislap ng mata nila ang saya. Parang in love na in love. Natigil siya sa pagbabasa nang kusang pumatak ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ng palad ang magazine na may tulo ng luha at sinara yun bigla. Tama nga siya. Pinaglalaruan lang talaga siya ni Dylan. Oo nga, parang mahal siya kung titignan at pakikiramdaman. Ngunit sa mga nalaman at nabasa, mukhang biro lamang ang lahat ng yun. Dapat alam niya na ito una pa lang. Sino nga namang kagaya ni Dylan ang maghihintay kung may mga babae namang mas maganda pa sa kanya? Siyempre, doon na siya. Kasi nga bakit pa nga ba siya hintayin? Gayong nakuha na ni Dylan ng lahat sa kanya. Sino nga naman siya para hintayin, di ba? Dapat alam niya na to eh. Dapat talaga hindi siya nagpapaniwala. Luisa, are you crying? Natigilan siya at pasimpleng pinunasan ng mga luhang naglalaglagan sa mga mata niya. Ha, hindi kuya. Napuwing lang po. Hindi ako naluloko, Luisa, kaya tigilan mo ko. Just tell me what happened. Seryosong tura ni Demit bago na upo sa tabi ni Luisa. Ngunit humagulgol na ang dalaga bago pa ito nakapagsalita. Kaya't dahil sa awa ay walang alinlangan siyang niyakap ng lalaki upang aluin. Parang nakababatang kapatid na rin ang turing niya kay Luisa. Kaya kung ano man ang problema nito ay problema na rin niya. Kuya, at muling humagulgol. Tama na. Bakit ka ba umaatungal? May nangyari ba? Kahit kailan, hindi talaga marunong magsalita ng maayos ang taong to. Look at you. Para kang batang inagawa ng candy. Tumigil ka na dahil wala si Dylan para aluin ka. Bigla naman itong tumahimik dahil sa huling salitang narinig. Kuya, tell me, anong gagawin ko? Diretsahang tanong niya sa lalaki na pasandig sa headboard ng upuan. To whom? To Dylan? Amanda? Or to your 2 years old baby? Biglang napanganga si Luisa sa mga sinabi ni Demit. Paano nalaman ng taong ito ang lahat ng mga nasa isip niya? Come on, Luisa. You can hide it to all of them. But to me, I don't think so. Umiling-iling pa ito habang nakangisi. But how? Tanong niya sa sobrang pagkagulat. Noong umalis si Luisa, 1 linggo na siya nagduduwal at nahihilo. Hindi niya pa alam na buntis siya noon. Nalaman lamang niya iyon nang magdadalawang buwan na siya sa abroad.
Hindi niya sinabi sa ate niya o kung kanino man, tanging si Sahari lamang ang nakakaalam at si Vince na kanyang kasama sa bar noong gabi na nalasing siya 2 years ago. Ayaw niyang ipaalam sa ate niya dahil baka malaman ni Dylan ang lahat. Nagawa niyang itago ang anak niya dahil ayaw niyang maging rebound lang. Gusto niya na mahal talaga siya at hindi bilang panakipbutas lamang. Gawing isang rebound para kalimutan ng isang tao. Nasakit, oo. Sino nga naman ang hindi masasaktan? Kung nabuntis ka ng isang lalaking hindi mo alam kung mahal ka nga ba o nagkukunyari lamang dahil nalaman nito na mahal mo siya. Matagal din niyang inilihim ang lahat at nagawa niyang iprasa sa mga papeles ni Sahari para maging yaya lamang ng kanyang anak. Sa sobrang 2 taon, si Sahari ang naging katuwang niya sa ibang bansa. Si Sahari din ang naiwan sa abroad para magbantay sa anak niya habang wala siya. Ang gusto niya, mapatunayan muna niya na mahal nga siyang talaga ng binata bago niya iuwi ang bata dito. Masisisi niyo ba siya kung ayaw niyang paasahin ang baby niya? Mabuti nang siya ang maghirap, wag lamang ang pinakamamahal niyang anak. I know everything, Luisa. Bago ka pa man umalis, alam ko na dahil si Dylan mismo ang nagsabi sa akin. May nangyari sa inyo ng isang beses itong malasing sa bahay at biglang nag-resign si Sahari na walang magandang dahilan at doon na ako nagtaka. Kaya't pinasundan ko si Sahari hanggang sa nalaman kong ikaw ang dahilan kung bakit siya mangingibang bansa. Kailangan kong gumawa agad ng hakbang para sa pamangkin ko. Ginawa ko yung lahat para hindi ka makapaghanap ng bago. Kahit ito na lang yung magawa ko para kay Dylan. Pinilit ko rin si Ella na pauwiin ka for the wedding. Dahilan na rin para ayusin kayong dalawa ni Dylan. Kung hindi ko nga lang nalaman na i-donate niya yung puso niya sa akin, hindi ko gagawin to. Humihikbi na ng mga sandaling yun si Luisa. Hindi niya alam kung masaya ba siya o nalulungkot. Basta kusa na lamang tumutulo ang mga luha niya habang naglilitan niya si Demit. Alam na ba ni ate, kuya? Mautal-utal na tanong niya habang pilit na pinupunasan ng palad ang mga luha sa pisngi. She don't know. Wala akong sinabi. Alam ko naman kung hanggang saan lang yung hangganan ng pakikialam ko. Pero kung ako sa'yo, sabihin mo na bago pa siya magtampo. Tumayo si Demit. Kailangan ko nang bumalik sa taas. Baka nag-iiyak na naman yung ate mo. Ganon kasi yun sa tuwing nawawala ako. Kasabay ng kanyang pagtawa. Thank you for everything, kuya. No, it's nothing. By the way, tungkol naman kay Amanda. She is a close friend of Dylan na may gusto rin sa kanya. Halos maghubad na nga ito para lang makuha yung kapatid ko Pero hindi ko alam kay Dylan kung bakit hindi pa rin siya nahihipnotismo ng babaeng yun. Siguro, may dahilan naman siya. Pasaring niya sa dalaga. Kuya, kung ako sa'yo, aalis na ako ngayon pa lang dahil may gaganaping charitable mamaya. Taon-taon ginaganap ang party para makatulong sa mga batang naulila at ang mga mahalagang tao ang dadalo kasama na kami. I don't know kung aalis pa ako at yung ate mo dahil masama ang pakiramdam. Ang invitation mo ay nasa itaas ng drawer mo. Nakita mo na ba? Hindi na, kuya. Uuwi na lang muna ako. For me, dumalo ka. Dahil ang alam ko, nandun si Dylan at mukhang si Amanda ang kadate niya. Eto advice ko lang sa'yo, Luisa. Kung mahal mo yung kapatid ko, bakit hindi mo ipaglaban? Dahil sa tingin ko noon pa man, gusto ka rin naman niya. Nagkibit balikat pa ito dahil mukhang nagiging madaldal na siya ngayon. Totoo ba, kuya? Alamin mo, wag kang tutunganga maghintay at mag-overthink. Magkapatid nga talaga kayo ni Ella. Pareho kasi kayo kung mag-isip. Bakit hindi siya nagsabi? Bakit si Amanda yung kadate kung talagang gusto niya ako? Muli na namang kumunot ang mukha ng dalaga. Just think, Luisa. Gamitin mo yung isip mo. Hindi ko masasagot yan, kundi ikaw mismo, ikaw lang. Kuya, stop asking, just go. Tila naiinis na si Demit kahit nagsuplado na ito. Tumalikod na rin para tigilan siya ni Luisa. Napabuntong hininga rin ito habang paalis. Muli na namang namuo yung luha sa mga mata niya. Paano ba niya ipaglalaban ng nararamdaman kung parang pinaglalaruan lamang siya ni Dylan? Talagang nanggigigil siya, lalo pat may kadate pala yung Dylan na yun. Tapos may pahigop-higop pa yung gago kanina habang nasa dining sila. Sira ulo pala yun Tapos aalis siya, wala na rin pala doon si Dylan dahil nauna na sa kanya. Yang magpaalam nga hindi marunong. Ang magseryoso pa kaya? Gago talaga yun. Halos umusok ang tenga niya dahil sa inis. Para kasing pinagseselo siya ng lalaking yun. Ano ba yung mapapala ni Dylan kung gagawin niya yun? Wala ka talagang magawa no, Dylan. Manda ka talaga sa akin. Bulong niya bago hinila ang maleta upang umalis na. Pagsakay niya ng kotse, hinanap niya muna ang telepono at may denial na number.
Nakailang ring na rin bago sinagot sa kabilang linya. Oh, bakit bakla? Magpapatulong sana ako, Vince. Meet me at my condo right now. Seryosong tura niya. Pupunta siya sa charitable na yon at kung ano man ang mga balak ng Dylan na yan, pues, pagsisisihan niya. Bakit na naman? Huwag mong sabihing magbabar ulit tayo. Ayoko na talaga bakla. No, tulungan mo ko maging maganda para sa isang party. Oy, invited ka rin? Kasi ako, invited rin like you. Oh my. Sige, then sabay na tayo. Yun lang, may date ako eh. How about you? Napaisip siya dahil sino nga ba ang pwede niyang i-date? Kung wala, may friend akong boyfie ko. Pwede mo na yung ka-date mamaya. May boyfriend ka? Nagtaka pa siya dahil kagabi lang wala daw itong nobyo. Of course, kanina lang. Napahalakak pa si Vince. Sige, sabihin mo na lang sa kanya ang lahat. Okay, ako nang bahala bakla. Napaisip pa siya bago pinatay ang tawag. Kung ano man ang binabalak ni Dylan, pues pagsisisihan niya dahil babalik na rin niya ang sitwasyon mamaya. Para ito sa atin, baby Amira. Para sa daddy mong walang alam kundi ang magbiro. Akala niya kasi nakakatuwa pa rin. Naibulong na lamang bago binuhay ang makina ng sasakyan. Napakaganda mo bakla. Bagay na bagay sa iyong napili kong gown. Masayang wika ni Vince habang nasa harapan ni Luisa. Nakaharap si Luisa sa isang human-size mirror sa loob ng kanyang kwarto sa kondo na to. Kasama niya si Vince na best friend niya at nag-ayos sa dalaga. Makeup artist kasi ito sa tuwing walang pasok sa company. Kaya nga at madali lang kay Vince na makahanap ng gown na papares sa klase ng mukha at katawan ng kaibigan. Bukod kasi sa magaling mag-makeup ang bakla, ay marami na rin itong karanasan sa mga ganitong gawain. Kaya nga sa kanya nagpatulong si Luisa dahil alam ng dalaga na talagang matutulungan siya. Sabi ko naman sa'yo, babagay ang velvet red gown sa'yo eh. O diba? Napakaganda mo. Bulalas muli nito nang paharap niya ang babae sa salamin. Bakla? Ako ba talaga to? Mahinang usal niya habang nakatitig lamang ng diretso sa salaming yun. Ang mahaba kasi niyang buhok ay tinali na tila messy hair at nilagyan lamang ng gold clip ang pinakaibabaw. Sa magkabilang gilid ng tenga, may nakalugay na ilang piraso magkabilaan. Kahit naman anong ayos kay Luisa ay talagang babagay dahil sa kagandahan na to. Hindi nga nahirapan si Vince na make-upan ng dalaga dahil kahit walang make-up ay talagang lumalabas ang kagandahang taglay sa suot pa lamang na gown. Kumikinang-kinang pa yun dahil sa klase ng tela dahil backless na turtleneck at sa bandang dibdib ay nakabukas at kita ang magandang hubog ng kanyang hinaharap. O ayan, perfect ka na. Kumikinang-kinang pa ang mga mata ng bakla habang nagsasalita at matapos ikabit ang bracelet na gold na may nakaukit pa na pangalan ni Luisa ron. Black estilito ang sinuot niya na may taas na 4 inches. Mabuti na lang at sanay na siya sa mga ganitong kataas na sapatos dahil ganito kadalasan ang suot niyang sapatos noon sa kanyang trabaho. May hiwa ang bandang gilid ng gown niya sa hanggang ibabang hita na animoy ng iingganyo na pakatitigan pa ang kinis ng kanyang binti. Sa bawat lakad niya, winawagayway ang kakinisan niyang taglay. Kinakabahan ako, Vince. Aniya nang magsawa sa kakatitig sa salamin at humarap sa baklang kasama. Huwag kang kabahan. Isipin mo na lang, para ito kay Amira, para sa pamilya mong mabubuo. Ipaglaban mo. Huwag kang panghinaan dahil may alas ka. At iyon ay iyong ganda at kaseksihan. Taas na uka. Huwag kang yuyuko at ipakita mo na isa kang Diyosa na mas higit ka sa kanila, mas maganda at mas sexy sa lahat ng mga naroroon. Ngumiti lamang si Luisa nang marinig ang katagang sinabi ng kaibigan. Salamat ha. Ay sus, bakit pat naging bestie mo ko kung hindi kita tutulungan? Kabugin mo sila. Wapak, ganun. Sabay post pa nito kaya't napatawa na lamang ang babae sa pagiging joker ng kaibigan. Pero nagpapasalamat talaga siya dahil nandito yung taong to. Laging karamay niya kahit noon pa mang nag-aaral sila. Ginanap ang party sa ground floor ng building ng isang sikat na 5-star hotel sa Makati. Pagpasok mo pa lang, makikita ang kagandahan ng lugar dahil halatang pinagkagastusan ng malaki upang maging 5-star ang dating ng event. Halatang mamahalin ng lahat ng kagamitan. At pagpasok sa entrance, may 4 na security personnel ang babati sa iyo. At pagkapasok sa main door, may 4 na receptionist ang yuyuko at muling babati sa iyo. Sila ang mag-aasist sa mga guests na kailangan ng tulong. Pagbungad sa venue, may malaking stage sa gitna ng lugar at nasa gilid ay mahabang hagdanan at gayon din sa may kabila.
Bawat panauhin may kanya-kanyang table. May pangalan ng bawat table kaya hindi sila maliligaw. May magtuturo o mag-a-assist kung hindi mo nakita. Sunod-sunod ang pasok ng mga panauhin. Bawat pasok ay siya namang bati ng lahat ng staff. Yuko dito, yuko doon upang magbigay galang sa mga ito. May mga gobernador, mayor, maging sikat na pangalan sa negosyo. May iilang mga malalaking pangalan sa larangan ng negosyo, mga models and of course, mga sikat na tao. Tumunog ang napakalamyos na musika, kaya nakuha ang atensyon ng mga bisita. Ilang segundo pa, lumabas ang host ng event na yun. Let's welcome our host for tonight, Miss Adele Zamora. Maganda, sexy sa gown nitong suot na maroon, turtleneck na walang manggas at bumagay ito sa payat na babaeng kagaya niya. Makikita ang kagalakan sa muka. Umakyat ito ng entablado, kaya nagpalakpakan ng lahat ng naroon. Halos naroon na lahat ng guests maliban kay Luisa na mukhang hindi pa rin mapakali hanggang sa parking area ng hotel. Good evening everyone. I am Adele and I'm your host for tonight. Sana wag kayo mababagot sa pagmumukha ko. Napatawa ang lahat dahil sa birong iyon ng babae. Vince, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Magsi-CR lang ako sandali. Pagbaba ng sasakyan ay agad siyang nagpaalam. Dala ang kaba at nervyos at the same time. Okay sige, sumunod ka ha o baka gusto mong pasamahan pa kita kay Renan. Si Renan ang escort niya na kaibigan ng boyfriend ni Vince. Gwapo ito pero hindi niya type. No need. Are you sure? Oo, hintayin mo na lamang ako sa entrance. Umiti pa siya para sumang-ayon ng lalaki. Sweet si Renan at gentleman din pero wala sa lalaki yung isip niya. Okay din. Sabat ng binata bago tumalikod upang sumunod kay Vince at sa boyfriend ng bakla. Nakalingkis pa ito sa lalaki. Buti pa si Vince, may love life. Siya ni wala man lang sumundo kasi ang dahilan na gago nakikipagharutan sa iba. Umanda ka talaga sa akin. Bulong niya bago tumalikod upang hanapin ng CR. Pagkatapos niyang mag-CR, pinagmasdan pa niya ang mukha sa salamin sa loob nun. Napangiti siyang mag-isa. Nang mapagtantong okay na, binuksan niya ang pinto at lumabas ng CR. Hahakbang na sana siya upang tunguhin ang entrance nang may nakita siyang sign sa gilid ng gusali. To the event, yun ang nakalagay kaya sinundan nito ang araw habang palinga-linga. Kahit kailan talaga, hindi siya magaling sa mga to. Kaya para hindi mawala kung saan nakaturo ang sign, doon din siya dumaan. Hanggang sa tumigil ang araw sa malaking pintuan. Welcome ang nakasulat sa gitnang bahagi ng pintuang yun. May naririnig itong boses ng babae, mukhang MC yun ng event. Pakinggan natin ang talumpati ng ating napakagandang event manager, designer, model at anak ng A&A Builders. Give her a round of applause, Miss Amanda Chavez. May pumapalakpak at may sumisipol. Galak ang lahat dahil siguro sa babaeng tinawag. Tumigil muna si Luisa at nakinig ng sandali. Hello, good evening everyone. Gusto ko lang sanang sabihin at itama ang sinabi ng ating MC kanina. May boyfriend na po ako at ikakasal na po kami. Sabay taas ng kanyang kaliwang kamay at ipinakita ang kumikinang-kinang na singsing sa kanyang ring finger. Natigilan si Luis at mabilis siyang bumalik sa labas at umikot pabalik sa entrance. Renan, let's go. Aniya bago humakbang papasok ng gusali. Kinakabahan siya kaya't mabilis itong pumasok sa venue. And he is here. Hindi niya ako binago dahil lagi siyang supportive sa lahat ng ginagawa ko. Ngiting-ngiti ito sa lalaki na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. My fiancé, Mr. Dylan Del Fuego. Halos gumuho ang mundo ni Luisa habang papalapit sa mga taong nasa unahan. Para siyang maiiyak pero pinipigilan niya ang mga luha. Lumapit naman si Vince at halata ang pag-aalala sa mga mata ng baklang kaibigan. Mahal mo, di ba? Bakit hindi mo pigilan? Tignan mo, mas maganda, mas sexy ka kaysa dun sa Amanda. Ewan, sige na. Kunin mo yung dapat ay sayo. Huwag kang panghihinaan dahil ikaw ang pinakamaganda sa loob ng hall na ito. Wika niya sa dalagang pinipigilan ng mga luha. Kita rin ang kakaibang tapang sa mga mata nito na kinangiti ni Vince habang isang kamay ay nakalingkis sa kadate na to. Amanda, what are you doing? Hindi ito ang pinag-usapan natin. Maging si Dylan ay nagulat din dahil sa in-announce ng babae sa mga panauhin. Why? Wala namang masama dun, Dylan. Wala na rin kasi ako maisip maliban dun eh.
Look, madali namang makalimutan ng mga tao yung mga ganito, kaya wag mo nang problemahin. Beside, kung maging totoo man yung kasal, so why not, diba? I love you and you know it. Lumingkis pa si Amanda sa braso niya, ngunit akmang hihilahin niya ang kamay, ay bigla namang lumapit ang ilan sa mga press na naroon. Miss Amanda, hindi mo nasabi na napakagwapo pala ng fiancé mo. Bagay na bagay kayo. Miss Amanda, may date na ba ang inyong kasal? Pwede ba naming makausap sandali si Sir Dylan Del Fuego? Sunod-sunod na tanong ng mga ito. Excuse me guys, but sa susunod na lang siguro. Wala kasi siya sa mood. Medyo masakit yung ulo niya. Gusto na nga niyang samahan ko siya sa hotel room namin. Kaya excuse me sa inyo. Miss Amanda, sandali lang po. Miss, maitatanong pa ako. Ngunit agad nang tumalikod ang babae. Hila-hila si Dylan para ilayo sa mga makukulit na press. Why? Tinutulungan lang naman kita. Agad kasing winawasiwas ni Dylan ang braso upang makawala sa pagkalingkis ng babae. Look, Amanda, hindi na tayo bata para maglokohan. You know me at una pa lang, hindi kita gusto. At no chance na maging tayo. We are friends. Just friend. At magtatapos sa pagkakaibigan. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo, Amanda. You're beautiful at makakahanap ka pa ng masigit sa akin. Kaya please, stop this nonsense dahil wala akong... No, I know you love me too. Kaya please, Dylan, give me a chance. Kahit kaunting pag-asa man lang. Hello, honey. Nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Ngunit natigil ang dalawa sa pag-uusap nang may sumingit na boses mula sa likuran. Kaya kailangan pa nilang lumingon at sabay pa nilang ginawa iyon ng babae. Luisa? Bulong niya na may gulat sa muka. Hindi niya kasi lubos maisip na ganito kaganda ang babae. Napaka-sexy nito sa suot na gown at napalunok pa siya ng sunod-sunod nang makita ang hubog ng dalaga. Oh, may kausap ka pala. I'm sorry. Who are you anyway? At lumingkis pa siya gamit ang dalawang mga kamay sa braso ng binata na ikinagulat pa ng lalaki. Ngunit nang umiti si Luisa, natigil ang pag-iisip at sinabayan ang nais ng babae. You don't know me? I'm his fiancé, remember? Kilala ni Amanda si Luisa at alam niya na itong babae sa harapan niya na nakalingkis kay Dylan ay ang babaeng gusto sanang pagsilosin ni Dylan sa kanyang pamamagitan. Wala sa plano ang pag-announce na sila ay kakasal pero kinuha niyang pagkakataon para mapasa kanya ang binata. Pero bakit hindi yata apektado yung Luisa sa mga sinabi niya kanina? Really? I think not. Kasi kung may nagmamay-ari sa kanya, ako lang yun. Right, honey? Kumawala siya sa pagkakalingkis sa binata at hinawakan na magkabilang pisngi ng lalaki at siniil ng halik ang labi na to. Ilang segundo rin ang halikang yun na talagang sinadya ni Luisa para maramdaman ng Amanda na ito kung paano makipaglaro ng tama. I like the taste of your lips, honey. Maging si Dylan, hindi rin napaghandaan ang ginawa ni Luisa. Natulala pa nga siya ngunit nang kagatin ni Luisa yung ibabang labi niya ng mahina, doon lamang ito napabalik sa wisyo. Walang ya kayo. Stop it, Amanda. Akmang nga hablutin ng babae yung buhok ni Luisa nang maagap na sinalo yun ni Dylan. I'm sorry, Miss Amanda, but this man is not yours. Sigurado yun. Taas noong wika niya nang nakangiti pagkatapos humawak sa braso ni Dylan at tumalikod bago pa man nakapagsalita si Amanda. Luisa, nandito ka pa lang pala. Kanina ka pa... Natigilan sa pagsasalita si Renan na siyang escort ni Luisa sa party nang makita na may kasama itong lalaki. Hindi nagsalita si Dylan, ngunit halata ang galit sa mga mata na to habang nakatingin sa babae. Renan, nasan si Vince? Ngiting tura ni Luisa. Hindi naman kasi niya pwedeng isnabin yung lalaki ng gano'n na lang. Isa pa, ito ang kasama niya kanina bago si Dylan. Nasa labas lang, may binalikan sa sasakyan, may nakalimutan raw. Thank you pala sa pagsama sa akin dito ha. Oh, it's nothing. Gusto mo bang... are you blind or what? Nakikita mo naman ako, hindi ba? Hindi na napigilang sambit ni Dylan na mukhang kaunti pa't sasabog na sa galit. Sorry dude, hindi naman siguro masamang isayaw si... We're not dude, so stop acting like one. Diretsahang wika na to. Ouch, why did you do that? Siniko kasi siya ni Luisa dahil sa kabasusan. Sorry ha, pero hindi kasi pwede, salamat. Nagpasalamat ka na, diba? Magpapasalamat ka ulit? Kunot noong wika niya sa babae, kaya bago pa masapak ni Luisa ang katabi, ay agad na lamang niyang hinila palabas ang lalaki. Kailangan niya makausap ang taong ito dahil sa nangyari kanina.
Kailangan din niyang malaman kung ano ba talaga sila para matapos na ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya nakita sa party yung ate at kuya niya. Mukhang hindi sila pumunta. Hoy bakla, uuwi na kayo? Hindi ka pa nakakakain, kumain muna tayo. Pagdating sa parking ay nasa lubong nilang dalawa si Vince at ang boyfriend na to. Hey dude, sabay taas ng kamay upang makipag-appear, ngunit tinignan lamang ito ng masama ni Dylan. Stop calling me that way, cause we are not. Madiing anas niya sa nobyo ni Vince. Hindi na Vince, mag-usap na lang tayo sa ibang araw ha, at pakisabi sa boylet mo sorry. Bumulong siya para iwasan ang pagmamaldito ni Dylan. Tumango naman si Vince at pilit nang umiti. Good luck bakla. Ani pa nito ng mahina bago tumalikod kasama ang nobyo. Umalis sila ng party ng oras ding yon at hindi alam ni Luisa kung nasaan sila dahil ibang daan ang tinatahak ng driver na to. Hindi na rin siya nagtanong dahil mula kanina masama ang loob niya. Hindi lang masama, kundi galit talaga siya. Kaya habang nasa biyahe, inabala na lamang ang sarili sa pagtitig sa labas ng bintana. Ngunit natigil siya nang biglang tumigil ang sasakyan. Tell me who's that guy? Seryoso nitong panimula. Bakit ko sasabihin na hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng lalaki? Tell me kung sino siya. Ngunit nang biglang lumakas ang boses nito at biglang sinipa ang pinto ay agad siyang napalingon. O bakit? Sige, sirain mo, sa'yo naman yan eh. Agad niyang binuksan ang pinto sa gilid niya at mabilis na lumabas ron. Sumunod naman si Dylan na may galit sa muka. Nasa tabi pala sila ng kalsada at ang nasa di kalayuan ay dagat na. Iniisip niya kung nasa sila kasi hindi siya familiar sa lugar na to. Malamig at wala rin siyang dalang kahit na ano. Wala pa man ding takip ang kanyang likuran. At nang biglang umihip ang hangin ay mas lumamig pa dahilan para mapayapo siya sa sarili. Ngunit nagulat siya nang mabawasan ng nararamdamang lamig nang may lumapat na tela sa likod nito patungo sa harapan niya. Sinabi ko sa'yo huwag kang magsusuot ng mga daring na damit. Bakit ba hindi ka nakikinig? Walang sagot mula kay Luisa dahil talagang masama ang loob niya dahil sa nangyari kanina. Totoo ba yung sinasabi ni Amanda? Yokong tanong niya. Why? Are you jealous? Totoo ba? Pag-uulit niya na may kalakasan at agad na humarap sa kausap. Nagsiselos ka no? Napangisip pa ito na ani mo'y nasisiyahan. Ngunit nang akmang magsasalita na si Luisa, biglang tumunog ang cellphone nito na nasa upuan ng sasakyan. Kinuha niya iyon at agad na sinagot. Bakit ate? Pabulong na sambit niya upang hindi marinig ni Dylan. Hinahanap ka ng anak mo, kausapin mo. Ilalagay ko sa tenga niya yung cellphone. Hello baby, how are you? Miss na kita. Ngunit bago pa natapos ni Luisa ang sasabihin, inagaw ni Dylan ang cellphone nitong hawak. Who is this? Your boyfriend? Nanlilisik na mga mata na halatang galit na galit. Mama, miss you mama. Mautal-utal na usal ng bata. Bigla namang natigilan si Dylan nang marinig ang tinig na yon at napuno ng pagtataka ang mukha nito habang nakikinig sa boses na napaka-cute at ang sarap pakinggan. Kakaiba rin ang naramdaman niya habang pinakikinggan ang bawat pagsasalita nito na halos hindi naman niya maintindihan. Sasagot na sana siya nang biglang agawin ni Luisa ang cellphone sa lalaki. Sino yung ama ng bata? Yun ang agarang tanong ni Dylan sa kanya. Wala ka nang pakailam kung sino man yun. Sagot niya bago pumasok sa sasakyan. Agad na sumunod ang lalaki sa loob at muling nagtanong. Ilang taon na siya? Tukoy sa bata. Ihatid mo na ako dahil gusto ko nang magpahinga. Pero parang walang balak si Luisa na sagutin ang mga tanong ng binata. Anak ko ba siya? Malakas ang kutob niya kaya't walang alinlangan niyang tinanong yon. Natigilan naman si Luisa at binaling sa labas ang mga mata upang iwasan ang titig ni Dylan. Tell me Luisa, anak ko ba siya? Malakas at madiin na ang mga iyon. Ngunit hindi man lang siya sinagot ng dalaga dahil mas pinili nitong lumabas upang makahinga siya ng maluwag. Para kasing naninikip ang dibdib niya dahil sa mga tanong na pinupukol ni Dylan. Napabuntong hininga siya habang nakaharap sa dagat. Anak ko ba, Luisa? Bakit hindi mo sinabi? May bala ka pa bang itago siya? Hanggang kailan mo gagawin? Ni wala ka man lang mabanggit sa akin kahit minsan? Mabilis namang sumunod si Dylan. Oo, anak mo siya, Dylan. Alam mo ba kung bakit ayokong sabihin sa'yo? Dahil ayokong umasa yung anak ko. At piliting tanggapin mo dahil alam kong aksidente lang ang nangyari sa atin. Habang nagsasalita, patuloy na dumadaloy ang mga luha sa mga mata niya.
Hindi niya mapigilan, lalo na at anak niya ang pinag-uusapan. Mahal na si Amira kaya hanggat maaari, ayaw niyang masaktan ng bata. Mabuti na lamang at wala pa itong muwang kahit hindi pa siya nahihirapang magsinungaling. Laging sinasabi niya kay Amira na nasa malayo ang papa nito kaya't hindi nila kasama. Hindi niya alam kung naiintindihan ng bata pero sana lang ay oo. At hanggat maaari at pwede pa siyang itago ay oo, itatago ko siya sa'yo. Hanggang sa malaman ko yung totoong nararamdaman mo para sa akin. Napahagulgol na si Luisa sa mga huling salitang binitiwan. Hindi niya nakinaya pa. Noon pa man, gusto niyang sabihin kay Dylan, ngunit nag-aalangan siya na baka hindi talaga siya gusto nito at ayaw niyang mapilitan lamang ito na tanggapin si Amira. Hindi deserve ng anak niya ng ganun. Sinong nagsabing hindi kita mahal? Saan mo nakuha yung ideya na aksidente lamang ang lahat? Hindi aksidente yun, Luisa. Ikaw lang ang nakainom ng gabing yun, remember? Pero ako, gising na gising at wala man lang bahid ng alkohol sa katawan. Sa tingin mo ba, gago ako para angkinin ka ng wala man lang dahilan? You know me well, at kilala mo kung anong klase akong lalaki. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ako sigurado. Wika nito bago yumakap mula sa likuran ng dalaga. Mahal kita noon pa man. Ikaw lang itong nag-iisip ng iba. Ikaw lang itong nag-overthink na wala namang katotohanan. Mahal na kita simula nang humagulgol at yumakap ka mismo sa akin nang sabihin ko sa iyong ako sana yung magiging donor ni kuya kung walang magbibigay ng puso. Did you forget that? Kasi ako, hindi ko nakakalimutan yun, honey. Dahil ng mga oras na yun, napatunayan kong kaya ko palang ibaling sa iba yung nararamdaman ko. I really love you simula pa noon. Napalingon si Luisa nang marinig ang lahat ng iyon at pinahid ang mga luha. Hindi ka napipilitan lang, baka niloloko mo. Halik ang nagpatigil sa kanya mga sasabihin. Halik na may buong pagmamahal, halik na puno ng pag-iingat, halik na puno ng pagsuyo at kasiyahan. Mahal kita at pwede bang tigilan mo na yung kakaisip ng kung ano-ano pa? Dahil ikaw lang din ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw lang din ang nasasaktan sa mga pinagsasasabi mo. Aniya, pagkatapos siyang halikan ng binata, parang naging maluwag na rin at wala na ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang ngayon lang siya nakabitaw sa isang lihim na matagal din niyang itinatago. Iba pa rin talaga kapag wala kang sekreto. Masarap sa pakiramdam ang ganito na wala kang kinatatakutan na tinatago. Matapos ng tagpong yun, umuwi na nga sila. Ngunit bago inihatid ni Dylan si Luisa sa kondo nito, dumaan muna sila sa fast food para maghapunan. Hindi pa kasi sila kumakain simula kanina. Hindi na nga rin sila nakakain sa party dahil sa mga nangyari. Masaya ang buhay, lalo kung wala kang lihim sa isang tao. Masaya ang buhay kapag hindi ka nagsisinungaling, walang lihim o anumang sekreto. Nakakatulog ka sa gabi nang walang isipin, walang gumugulo sa utak mo at puso. Di ba nakakahinga tayo ng maluwag sa tuwing umaamin tayo sa isang kasalanan? Isang linggo rin ang dumaan bago sila muling nagkita ni Dylan. Naging busy kasi si Luisa nito mga nakaraan at ngayon din ang dating ng ate sa hari niya at bibi Amira. Kaya maaga pa, naganda na siya para sunduin yung anak niya sa airport. Nasabi na rin niya iyon kay Dylan at ngayon ay parating na ang binata. Si Ella hindi makakasama dahil sa morning sickness na to. Maging si Demit ay wala rin halos tulog dahil sa pag-alala nito sa fiancé at siya rin kalimitan ang nag-aalaga kay Deltor. Parang ang umaayaw na ito at hanggang baby number 2 lang daw muna sila dahil siya ang talagang kawawa. Si Demit ang nagpaliwanag kay Ella sa anak ni Luisa. Nung una, medyo nagtampo pa ito ngunit lumipas din naman at masaya naman talaga si Ella para sa kapatid niya. Yun lang din kasi yung lagi niyang hangad, ang sumaya ang kanyang kapatid. Demit, nasan ka na? Halos mabingi yung lalaki habang nasa CR nang tumawag na naman si Ella. Sandali lang sweetie, naliligo ako. Agad siyang sumilip sa CR para lamang sumagot. Mabilis kasing mainipang babae, lalo na kapag may ipapakuha ito. Yung biko ko. Maktol na to sa kanya. Oo, sandali lang, tapos na rin naman ako. Ilang minuto lang yata siyang naligo at heto palabas na pero masaya siya dahil kahit mahirap, nag-i-enjoy naman siya. Ang kasal ay muling na-extend. Ang balak na nga lang nila ay double wedding na lamang. Mas masaya kasi kapag ganun ang nangyari. Hihintay na lamang siguro nilang mag 7 months ang tiyan ng babae bago muling aksyonan ng lahat. Hindi rin naman sila nagmamadali. Pero habang tumatagal ang kasal, mukhang hindi mapigilang sila ay dumami. At mukhang sa ilang buwan ay may magtatakbuhan na sa loob ng kanilang bahay. Kung masaya siya, syempre, ganun din si Dylan at Luisa.
Baby! Hindi niya napigilang tumakbo palapit sa kakarating lamang na si Sahari habang buhat ang napaka-cute at adorable na si Baby Amira. Agad niyang kinuha ang anak at pinugpog ito ng halik sa noo, sa pisngi at sa leeg. Mama, miss you mama. Hiyaw ng bata habang panay ang tawa dahil sa kiliti. Nang makalapit si Dylan ay sandali siyang pinakatitigan ng bata. Nakangiti ang binata habang nasa tabi ni Luisa. Hindi maipinta ang kasiyahan sa mga mata nito habang titig na titig sa anak nila ni Luisa. May namumuo na ring luha sa kaliwang mata nito na anumang oras ay papatak na kapag hindi niya pinigil. Papa? Nagkatinginan ng dalawa nang banggitin iyon ni Amira. Nagtataka kasi si Luisa kung bakit kilala ng bata ang papa na to. Sorry, pinapakita ko kasi yung picture ni Sir kapag umiiyak siya. Sinasabi ko rin na siya yung papa ni Amira. Kamot batok at pilit ng ngiting ani niya. Napangiti naman si Luisa kahit na pinangunahan siya. Mabuti na ito at hindi siya mahihirapan pang magpaliwanag. Salamat ate. Mahinang usal niya na lamang. Buong galak namang kinuha ni Dylan ng anak at sa unang pagkakataon ay nahawakan din niya ang anak at ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay tuluyang dumaloy sa pisngi niya habang yakap-yakap ang anghel na nabuo dahil sa hindi sinasadyang pagmamahal na nabuo sa kanyang puso, pagmamahal na hindi man lang sumagi sa isip niya, ngunit tumubo dahil sa isang yakap at iyak ni Luisa sa kanya noon. Parang isang panaginip lamang ang nangyaring ito, pero kung panaginip, wag na sana siyang magising dahil dito siya masaya, dito siya naging buo dahil sa hindi inaasahang pamilya na mayroon pala siya. Papa, you miss Ayla? Tanong ng batang napansing hindi siya binibitawan ng ama at patuloy lamang siya nitong niyayakap. I really miss you my love, I really miss you. Napaiyak na lamang din si Luisa dahil sa nasasaksihan ngayon. Patuloy lamang tinutuyo sa pamamagitan ng palad. Tinatapik-tapik naman siya ni Sahari ng oras na yon at umiiyak din. Walang nais si Sahari kundi mabuo ang pamilya ni Luisa. At kung tatanungin kung may crush pa ba siya kay Dylan, kaya niya nang sabihing hindi dahil may afam na kasi siyang boylet at lilipad na din yon papunta rito. Excited na nga siyang mayakap ang ka-long distance relationship niya. Dumiretso sila sa bahay ng ate Ella niya para daw sa isang malaking homecoming. May salo-salo doon na si Demit pa rin ang nakatoka dahil kahit si Ella ang nagplano, si Demit pa rin naman ang gagawa. Ano bang magagawa niya gayong parang gobernador kung makapag-utos yung fiancé niya? Di bale, mahal naman niya ito. Ay, ang ganda-ganda naman ng pamangkin ko. Halos ipasok niya sa bulsa ang bata dahil sa pagkagusto rito. Maging si Deltor, pilit ding inaabot ang pinsan na hawak ng kanyang mama. Mukhang nagsiselos. Ate, baka umiyak na yung baby sa ibaba mo. Ani naman ni Luisa at takmang bubuhatin si Deltor nang bigla nga itong umiyak. Kaya't mabilis na ibinalik ni Ella si Baby Amira kay Luisa dahil nagselos na talaga ang panganay. Nagtawanan naman ng lahat habang nasa teres ang lahat. Doon na sila kumain para maaliwalas daw. Malapad naman yun kahit walang problema. Double wedding na lang tayo. Hintayin nyo na lamang mag 7 months yung tiyan ko. Medyo hindi na ako masela ng mga panahong yun. Na-cancel na namin ang lahat kaya wag kayong tatanggi. Nagtitigan naman ng dalawa habang nasa kabilang bahagi ng mesa. Ngumiti si Dylan bago sumagot. Baka i-move mo ulit kapag nabuntis ko si Luisa ate. Natampal tuloy siya ni Luisa na katabi lamang din niya. Bunganga mo. Pahabol pa niya. Ate na yung tawag niya kay Ella dahil yun naman ang dapat hindi ba? Sige, sulitin mo Dylan. Mamaya talaga to sa akin kuya. Napuno ang buong teres dahil sa tawanan at halakhakan ng lahat ng naroon. Ganito lang talaga'y sapat na. Umuwi na nga pala si Sahari sa probinsya nila pero next month, babalik din naman. Si Vince ay masaya na sa bagong boylet nitong si Amanda. Hindi na nila iniisip pa dahil mabilis din namang makakahanap ng bago yun. Isa pa wala namang namamagitan sa kanila ni Dylan. Bakit ka nandyan? Nakalatag kasi ng comforter si Dylan sa ibaba ng kama. Hindi na sila umuwi at dito na lamang natutulog kila Ella. Mahirap na dahil maulan pa naman ngayon. Baka ubuhin ng baby nila na nasa crib at tulog na tulog. Okay ka lang ba? Kahit noon, masyadong formal si Dylan. Ayaw niyang pangunahan ng babae. Hindi niya nga alam kung bakit nakuha niya si Luisa nang hindi man lang nagpaalam. Siguro dahil mahal niya. Dito ka na. Isa pa malamig dyan baka ubuhin ka.
Wika ni Luisa bago binaba ang suklay sa itaas ng mini table sa tabi ng kama. Ngumiti naman si Dylan bago binuhat ang comforter at kumot at agad na nahiga sa kama. Napapangiti na lamang talaga si Luisa dahil kahit sa pagtulog, hindi man lang ito gumagawa ng kanyang ikakagalit. Pero hindi naman siya magagalit. Mas gusto niya pa nga na yakapin siya ni Dylan. Pero para lamang itong estatwa na straight habang nakahiga na hindi nagalaw. Kaya't si Luisa na ang lumapit. Ibinaba ang braso ni Dylan na nasa uluhan nito at ginawa niyang unan habang ang kamay ay pinangyakap sa binata. Nagulat pa ang lalaki pero napangiti na lamang din ito at gumilid para yakapin pabalik ang lalaki. Mahal kita noon pa man. Salamat sa yakap mo dahil nalaman ko na ikaw talaga yung para sa akin, honey. Itatama ko yung lahat at ibibigay ko yung lahat ng nararapat para sa inyo ni Baby Amira natin. Mahal din kita, honey. Nang marinig ni Dylan ang huling salitang yun, yumuko siya ng kaunti at itinaas ang panga ng babae. Kasabay ng masuyong halik na pinagkaloob na to. Hindi naman nagpumiglas si Luisa dahil maging siya ay tumugon na rin. Napapikit pa nga siya upang damhin ang mga labi ni Dylan at may huling patak ng luha ang nahulog sa kanyang mga mata. Yun na ang pinakahuling luha na kanyang pakakawalan dahil ang lahat ng luha na lalabas sa kanya ay purong kasiyahan na lamang. Loving you accidentally is forever. Bulong ni Luisa bago muling siniil ng halik si Dylan.